Hustisya ang panawagan ng labor organizations at human rights advocates matapos ang pagpaslang sa labor leader na si Jude Fernandez sa Binangonan, Rizal. Ayon sa Kilusang Mayo 1 o KMU, ang kaso ni Fernandez ang ika-72 pagpaslang sa hanay ng mga manggagawa magmula 2016. Sa ulat ng KMU, hapon ng September 29 nang pasukin ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang tinutuluyan ni Fernandez sa Binangonan saka siya binaril. Ayon sa pulisya, sisilbihan daw sana ng search warrant si Fernandez pero nanlaban daw siya kaya pinaputukan. Mariing pinabulaanan ng KMU ang pahayag ng PNP dahil giit nila, leader manggagawa si Fernandez at wala naman daw siyang baril o armas. Para na nga rin daw sirang plaka ang PNP dahil nagamit na ang estilong nanlaban umano para ipaliwanag ang pagpaslang ng mga pulis sa iba pang labor leader gaya ni Manny Asuncion at Dandy Miguel. Yan din po ang paulit-ulit na kanilang naratibo at yan din po ang naratibo nila kay kasamang Jude nung kanila'y paslangin. Ang sabi ng mga kapitbahay, wala silang narinig na palitan ng putok. Ayon sa KMU, bukod sa hindi kapani-paniwalang rason ng PNP na nanlaban daw si Fernandez, naging pahirapan pa para makuha ng mga kaanak ng yumaong labor leader ang kanyang mga labi. Ayon sa alyansa ng manggagawa sa probinsya ng Laguna, isa si Jude sa mga nag-organisa ng unang unyon sa Laguna noong panahon ng martial law, ang Franklin Baker. Kalaunan, ang mga kontribusyon ni Jude sa pag-oorganisa ng mga manggagawa sa Laguna ay naging importanteng bahagi ng pagkakatatag ng regional na formasyon ng KMU, ang Pamantik at ng Pederasyong Olalia. Kinundena ng iba't ibang organisasyon ng mga manggagawa ang pagpaslang kay Fernandez sa araw mismo ng World Day for Decent Work. Nananawagan din ng independent investigation sa pagpaslang ang iba't ibang grupo, kabilang ang International Trade Union Confederation o ITUC. Ipinangako naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagmomobilisa ng mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa masinsin na investigasyon sa naturang kaso. Ang pagpatay ng manggagawa na nag-oorganisa ng unyon ay isa pong malaking kasalanan. Mortal sin yan sa ating saligang batas na dapat hindi pinapahintulutan na mangyayari sa ating lipunan. Kaya dapat ito ay hanapan ng gobyerno ng paraan na yung mga responsable talaga ay makulong. Kinitil man siya ng rehimen, makakaasa si kasamang Jude na yung kanyang pinaglaban ay hinding-hindi masasayang. Ipagpapatuloy siya ng maraming mga manggagawa, maraming leader at organizer dahil may ultimong batayan. No, nagpapatuloy ang kagutuman, kahirapan at inhustisya.